Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay kung saan ang katotohanan ay mas masakit pa sa pinakamatinding kasinungalingan. Sabi nila, ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ngunit paano kung ang kahapon ay bumalik, hindi para magbigay ng alaala, kundi para maningil? Paano kung ang pundasyon ng iyong bagong buhay ay itinayo pala sa ibabaw ng mga durog na pangarap at mga luhang pilit na iwinaksi? Ating pakinggan ang kwento ni Kislap at ng isang kasal na winasak ng katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Napakatahimik ng buong kapilya ng Hacienda de Leon. Ang tanging maririnig lamang ay ang marahang paghuni ng organ at ang pigil na paghinga ng daan-daang bisita na nakamasid sa altar. Para kay Kislap Kyle de Leon, ang katahimikang yon ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang tunog ng kapayapaan. Ang tunog ng isang bagong simula. Nakatayo siya sa dulo ng altar. Suot ang isang mamahaling puting tuxedo at sa kanyang tabi ay ang babaeng sa wakas ay bubuo sa kanyang mundo, si Dalisay del Mundo. Sa ilalim ng makukulay na sinag ng araw na tumatagos sa stained glass window, napakaganda ni Dalisay. Ang kanyang muka ay parang muka ng isang anghel at ang kanyang mga ngiti ay nangangako ng isang paraiso pahampataisong. Matagal nang hinahanap ni Kael. 5 taon. 5 mahahabang taon ang tiniis niya para marating ang sandaling ito. 5 taon ng paghilom mula sa sugat na iniwan ng isang malupit na pagtataksil. At ngayon, habang hawak niya ang kamay ni Dalisay, habang binibigkas ng pari ang mga banal na salita, naramdaman ni Kael na tuluyan na siyang nakalaya sa multo ng kahapon. Kislap de Leon, wika ng pari. Ang boses nito'y umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Tinatanggap mo ba si Dalisay del Mundo bilang iyong kabiyak na mamahalin at igagalang, tahirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan hanggang sa huling sandali ng iyong buhay? Tumingin si Kael sa mga mata ni Dalisay. Nakita niya roon ang kanyang kinabukasan. Isang kinabukasang payapa at puno ng pagmamahal. Ngumiti siya. Isang ngiting buo, walang bahid ng alinlangan. Opo, Padre, tinatanggap ko. Isang alon ng kasiyahan ang dumaloy sa mga bisita. Ngunit bago pa man maibalik ng pari ang tanong kay Dalisay, isang malakas na kalabog ang pumunit sa sagradong katahimikan. Bumukas ng buong lakas ang malaking pinto ng kapilya. Lahat ng ulo ay napalingon sa likuran. Maging si Kael ay napakunot ang noo. Ang kapayapaan sa kanyang dibdib ay biglang naglaho na parang bula. Sa bukana ng pinto, nakatayo ang isang babae, nilalamon ng liwanag mula sa labas, kaya't anino lamang ang kanyang hubog. Ngunit kahit anino pa lamang, kinilabutan si Kael. Kilala niya ang tindig na yon. Dahan-dahang humakbang papasok ang babae at kasabay ng kanyang paghakbang ay ang unti-unting paglilinaw ng kanyang mukha sa paningin ni Kael. Ang kanyang buhok ay simple lamang ang pagkakatali. Ang kanyang damit ay simple at halatang lumana. Payat ang kanyang pangangatawan, ngunit ang kanyang mga mata, nagliliyab ang mga iyon sa isang emosyong hindi mabasa ni Kael. Hiraya. Ang pangalan ay parang kidlat na gumuhit sa isipan ni Kael. Ang babaeng sumira sa kanyang tiwala. Ang babaeng nagwasak sa kanyang puso. 5 taon na ang nakalilipas at hindi siya nag-iisa. Sa magkabilang gilid niya, may hawak siyang 2 bata. Isang batang lalaki na nasa mga 6 na taong gulang at isang batang babae na marahil ay 4. At sa likuran niya, may isa pang batang lalaki na humahabol. Halos kasing edad ng babae. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang organ ay biglang tumigil sa pagtugtog, maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Naramdaman ni Kael ang paghigpit ng hawak ni Dalisay sa kanyang braso.
Nagpatuloy sa paglakad si Hiraya sa gitna ng pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may paninindigan. Ang kanyang mga mata ay hindi inalis kay Kael, na para bang silang dalawa lang ang tao sa loob ng malawak na kapilya. Huminto siya ilang metro lamang mula sa altar. Ang tingin ng lahat ay nasa kanya, naghihintay, nag-aabutan. Ang mga bata ay napayakap sa kanyang binti, natatakot sa titig ng daan-daang estranghero. Ngunit si Hiraya ay nanatiling matatag. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig, sapat na para marinig ng lahat. Hindi ka maaaring ikasal sa kanya, Kael. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Tila isang bomba ang pinasabog ni Hiraya sa gitna ng kapilya. Nagpatuloy siya. Ang kanyang mga salita ay tila mga punyal na diretsong tumutusok sa puso ni Kael. Dahil narito ang mga anak mo. Anak? Ang salita ay gumapang palabas sa bibig ni Kael na halos isang pabulong. Ang kanyang isipan ay umikot. Paanong nangyari ito? Imposible. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, isang matinis na sigaw ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Sinunggaling! Si Dalisay. Ang mukha nitong parang anghel kanina ay napalitan ng puot at pagkasuklam. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo si Hiraya. Isa kang demonyo! Isang manggagamit! Huwag kayong maniwala sa kanya, Kael. Nagsisinungaling siya. At pagkasabi niyon, ang mga mata ni Dalisay ay pumuti at ang kanyang katawan ay biglang bumagsak. Buti na lamang at mabilis si Kael na nasalo ito bago pa man ito tumama sa malamig na marmol. Dalisay! Dalisay! Gumising ka! Sigaw niya, ngunit wala itong malay. Ang buong kapilya ay nagkagulo. Ang mga magulang ni Dalisay ay tumakbo palapit, umiiyak. Ang ama naman ni Kael, si Don Ricardo de Leon, isang taong kilala sa kanyang bakal na disposisyon, ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay nababalot ng matinding galit. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga mata ni Kael ay hindi maalis kay Hiraya at sa mga batang kasama nito. Nakita niya ang kanyang sarili sa mukha ng panganay na lalaki, ang hugis ng panga, ang paraan ng pagtayo, at ang bunso. Ang bunso ay may mga matang katulad ang sa kanya. Ang mga matang yon ay nakatitig sa kanya, puno ng pagtataka at kaunting takot. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Pamilyar ang kabang ito. Ito ang kaba ng pagdududa. Mga gwardiya, umalingaw-ngaw ang makapangyarihang boses ni Don Ricardo. Palabasin ang babaeng yan at ang mga bastardo niya. Ngayon din, 2 unipormadong gwardiya ang mabilis na kumilos. Nagmamadaling lumapit kay Hiraya. Hindi gumalaw si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Sa halip, lalo niyang hinigpitan ng yakap sa kanyang mga anak. Ang katawan niya ay nagsisilbing panangga. Nakikita ni Kael ang paglapit ng mga gwardiya. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng mga bata. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang pagmamahal na akala niya ay matagal nang patay. Isang puwersa na hindi niya maintindihan ang nagtulak sa kanya. Habang karga pa rin ang walang malay na si Dalisay sa isang braso, sumigaw siya. Isang sigaw na pumigil sa lahat, maging sa kanyang ama. Huwag! Natigilan ng mga gwardiya. Lahat ng mata ay muling napunta sa kanya. Huwag niyo siyang sasaktan. Ang engranding kasal ay naging isang magulong sirko. Ngunit ngayon, sa loob ng isa sa mga mararangyang silidaklatan ng Hacienda de Leon, ang ingay ay napalitan ng isang katahimikang mas nakakabingi. Para kay Hiraya Espejo, ang bawat segundo sa loob ng silid na ito ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Nakaupo siya sa isang silyang balat na tila mas malaki pa sa kanya. Ang kanyang likod
ay tuwid na tuwid. Sa kanyang harapan, sa kabilang panig ng isang malaking lamesang gawa sa mahogany, ay nakaupo ang hari at reyna ng De Leon, sina Don Ricardo at Senyora Elvira. Ang kanilang mga mata ay parang mga patalim na sumusuri sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa sahig, sa tabi ng kanyang mga paa, ang kanyang tatlong anak ay mahigpit na nakakapit sa luma niyang bestida. Si Pag-asa at Liwanag ay nakasubsob ang mga mukha sa kanyang hita, habang ang panganay na si Sinag ay nakatayo ng bahagya sa kanyang harapan. Ang munting katawan nito ay nagsisilbing panangga. 5 taon. Basag ni Don Ricardo sa katahimikan, ang boses nito ay malamig at walang emosyon. 5 taon kang nagtago na parang isang duwag na daga at ngayon ka babalik para gumawa ng eskandalo? Anong klase kang babae? Hindi sumagot si Hiraya. Hinayaan niyang lumapat ang mga salita sa hangin, tumangging hayaan ang sarili na masaktan. Matagal na niyang inihanda ang sarili para sa sandaling ito. Tingnan mo ang sarili mo. Sabad naman ni Senyora Elvira, ang kanyang boses ay puno ng pangmamaliit habang tinitingnan si Hiraya mula ulo hanggang paa. Namayat ka. Mukha kang napabayaan. Ganyan ba ang epekto sa'yo ng pagiging taksil sa anak ko? At sino ang ama ng mga batang yan? Ang lalaki ba sa litrato? Ang mekanikong pinagpalit mo sa isang De Leon? Ang bawat salita ay isang sampal. Ngunit sa halip na umiyak, huminga lamang ng malalim si Hiraya. 5 taon siyang nabuhay sa hirap, sa pangungulila, sa sakit. Sanay na siya. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay wala kumpara sa sakit ng pag-alis niya noon nang walang kalaban-laban. Hindi po ako taksil, sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. At ang mga batang ito, mga De Leon sila. Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Don Ricardo, ngunit ang halakhak na yon ay walang saya. Huwag mo kaming gawing tanga, Hiraya. Nakita namin ang mga ebidensya. Kitang-kita namin ang mga litrato. Bago pa man makasagot si Hiraya, isang maliit na boses ang sumabat. Huwag ninyong saktan ang mami ko. Lahat ay napatingin sa munting sisinag. Nakatayo ito ngayon sa harapan ng kanyang ina. Ang maliliit nitong kamao ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Nakatingala ito kay Don Ricardo. Ang mga mata nitong kamukhang-kamukha ng kay Kael ay nag-aapoy sa tapang. Mabait po ang mami ko. Hindi siya masama. Natigilan ang mag-asawang De Leon. Maging si Hiraya ay nagulat sa tapang ng kanyang anak. Hinawakan niya ang balikat ni Sinag at marahang hinila ito pabalik sa kanyang tabi. Anak, ayos lang si mami, bulong niya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Kael. Ang kanyang mukha ay pagod at gulong-gulo. Halatang galing siya sa pag-aalaga kay Dalisay. Ngayon, si Dalisay naman ang pinag-uusapan nila. Sa kabilang silid, sa master's bedroom, gumaganap na ang babaeng iyon sa pinakamagaling niyang papel, ang papel ng isang biktima. Umiiyak ito, nanginginig, at paulit-ulit na sinasabi kung paanong sinira ni Hiraya ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Pinapaalala nito kay Kael ang lahat ng sakit na idinulot ni Hiraya noon, ginagamit ang nakaraan para lasunin ang kasalukuyan. Kael, anak, sabi ni Senyora Elvira, tumatayo. Paalisin mo na ang babaeng ito. Nakakasama siya sa kalusugan ni Dalisay, ngunit hindi sa kanyang ina nakatingin si Kael. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa 3 bata sa sahig. Lumakad siya palapit, at bawat hakbang niya ay tila isang malaking desisyon. Lumuhod siya para maging kapantay ng mga bata. Ang kanyang tingin ay pabalik-balik sa kanilang mga mukha na para bang naghahanap ng isang bagay. Nang tumama ang kanyang tingin sa bunso kay Liwanag, na ngayon ay sumisilip na mula sa likod ng kanyang ina, natigilan si Kael. Ang mga mata. Ang mga matang yon
ay salamin ng sarili niyang mga mata. Walang duda, walang pagkakamali. Isang mabigat na paghinga ang pinakawalan ni Kael. Ang kanyang katiyakan ay unti-unting gumuho. Ang galit niya ay napalitan ng isang malalim na pagkalito. Tumayo siya at hinarap si Hiraya. Ang kanyang muka ay isang maskara ng nagtutunggalyang emosyon. Kung nagsasabi ka ng totoo, wika niya, ang boses ay mababa at puno ng bigat. Patunayan mo. Tumingin si Hiraya, diretso sa kanyang mga mata. Hindi kumukurap. Hinihintay niya ang mga salitang ito. Pumayag ka sa DNA test. Isang munting ngiti, ang unang ngamin ng ngiti na nasilayan sa kanyang mukha mula nang dumating. Ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Isang kanang ngiting mapait, ngunit puno ng paninindigan. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses nang siya ay sumagot. Oo, iyon mismo ang dahilan kung bakit ako narito. Ang salitang oo ni Hiraya ay parang isang hatol na ipinataw sa nakatakdang kasal. Kaagad itong nagpasimula ng isang digmaan sa loob mismo ng mansyon ng mga De Leon. Hindi ako makapaniwala, Kael. Ang boses ni Dalisay ay tumatagos sa makapal na pinto ng kanilang silid, puno ng hinanakit at nagbabantang luha. Paanong pinayagan mong manatili ang babaeng yon sa pamamahay na to? Sa pamamahay natin, ito na dapat ang tahanan natin. Nakatayo si Kael malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya, pinagmamasdan ang kadiliman sa labas. Ngunit ang totoong kadiliman ay nasa loob ng kanyang isipan. Kailangan nating malaman ang katotohanan, Dalisay. Ito lang ang paraan. Katotohanan? Humagulgol si Dalisay at narinig ni Kael ang paglapit nito. Naramdaman niya ang mga braso nito na yumakap mula sa kanyang likuran. Hindi pa ba sapat ang ebidensya 5 taon na ang nakalipas? Hindi pa ba sapat na winasak niya ang puso mo noon? Ngayon, wawasakin naman niya ang kasal natin. Kael, pakiusap. Huwag kang magpadala sa mga kasinungalingan niya. Palayasin mo na siya. Hinarap siya ni Kael. Ang kanyang muka ay isang blankong canvas ng pagod at pagkalito. At ang mga bata, Dalisay, paano mo ipapaliwanag ang mga bata? Maaaring ng ibang lalaki yon. Ginagamit ka lang niya dahil alam niyang mayaman ka. Giit ni Dalisay, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Kung talagang mahal mo ako, Kael, maniniwala ka sa akin. Pipiliin mo ako. Ituloy natin ang kasal bukas at kalimutan na natin ang lahat ng ito. Umabot ito sa puntong hinawakan niya ang kwelyo ni Kael. Kung hindi, kung mas mahalaga pa rin siya sa'yo, baka mas mabuting itigil na lang natin ang lahat ng ito. Ang banta ay malinaw. Isang ultimatum. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumalab kay Kael. May kung anong nagbago sa kanya mula nang makita niya ang mga bata. Ang dating bulag na galit ay napalitan ng isang mapilit na pangangailangan na malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Hindi matutuloy ang kasal hanggat hindi lumalabas ang resulta ng DNA test, deklara niya. Ang kanyang boses ay pinal at hindi na nagpapatinag. Ang desisyon ay naging sanhi ng pagputok ng bulkan. Nagalit ang kanyang mga magulang. Umiyak at nagkulong si Dalisay sa kwarto, ngunit nanatili si Kael sa kanyang pasya. Ito na ang kanyang hakbang na wala ng atrasan. Ilang sandali pa, tinawagan niya si Manang Celia, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang kasambahay sa asyenda. Manang, pakihatid po si Hiraya at ang mga anak niya sa guest house sa may hardin. Siguraduhin niyo pong may sapat silang pagkain at lahat ng kailangan nila. Huwag niyo pong hahayaan na may manggulo sa kanila. Maliwanag po ba? Opo, Sir Kail. Sagot ng matanda sa kabilang linya. May bahid ng pag-unawa sa boses nito. Gabi na. Ang buong Hacienda de Leon ay nababalot na ng katahimikan, isang katahimikang puno ng tensyon. Hindi makatulog si Kail.
Bumangon siya mula sa kama at nagtungo sa kanyang personal na study. Mula sa ilalim ng isang cabinet, kinuha niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon ng kahapon. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa loob, naroon pa rin ang lahat. Ang mga sulat na isinuli niya. At ang mga litrato. Ang mga litratong naging basihan ng kanyang 5 taong pagkamuhi. Kinuha niya ang isang litrato. Si Hiraya, nakangiti habang may inaabot na inumin sa isang lalaking nakatalikod sa kamera. Tinitigan niya itong mabuti. Ngayon lang niya napansin. Ang nanggiti ni Hiraya, hindi iyon abot sa kanyang mga mata. May bakas ng pait, ng pag-aalala. Ang saya sa kanyang labi ay pilit. Kinuha niya ang isa pa. Si Hiraya na nakasakay sa motor kasama ang parehong lalaki. Ngayon lang niya napagtanto. Ang lalaki ay laging nakatalikod. Laging anino lang. Sino siya? Bakit hindi kailanman humarap sa kamera? At sino ang kumuha ng mga litratong ito na may ganoong kalinaw? Na para bang sinadya? Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang araw na yon. Ang araw, bago niya natanggap ang mga litrato. Nagpaalam si Hiraya sa kanya. Kael, pupunta lang ako sa bayan. Bibisitahin ko lang si Aling Nena, yung dati naming kapitbahay. May malubha raw siyang sakit at kailangan ng tulong. Hindi niya ito pinaniwalaan noon. Ang sabi niya sa sarili, isa lang iyong palusot. Ngunit ngayon, paano kung nagsasabi siya ng totoo? Paano kung ang lalaking kasama niya ay kamag-anak ni Aling Nena na tumutulong lang sa kanya? Ang mga tanong na 5 taon niyang ibinaon sa limot ay biglang nagsisilabasan. Isa-isa na parang mga multo na naniningil. Ang kanyang pag-iisip ay biglang natigil nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Kinakabahang binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para manlamig ang buo niyang katawan. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Mag-ingat ka sa ahas sa tabi mo. Napatingin si Kael sa pinto ng kanyang study na para bang anumang oras ay may papasok. Ahas! Sino ang ahas? Si Hiraya ba, na bumalik para lasunin muli ang kanyang buhay? O si Dalisay, ang babaeng natutulog sa kanyang silid, na ang mga luha ay maaaring isa lamang kamandag na unti-unting pumapatay sa kanyang kakayahang makita ang katotohanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi na sigurado si Kael. Ang pundasyong pinagtayuan niya ng kanyang bagong buhay ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. At sa mga bitak na yon, sumisilip ang isang katotohanang mas madilim at mas komplikado kaysa sa inaakala niya. Ang paghahanap niya sa katotohanan ay nagsimula na, isang paglalakbay sa dilim na hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Ang mga luha ay natuyo na sa mga pisngi ni Dalisay Lisa del Mundo. Ngunit hindi dahil sa kumalma na siya. Sa loob ng marangyang silid na ibinigay sa kanya, kung saan ang bawat sulok ay amoy ng mamahaling pabango, ang tunay na Dalisay ay lumabas. Wala na ang mahinhing biktima. Ang natira ay isang babaeng hindi mapakali, na ang bawat paghinga ay puno ng takot. Parang may tanikalang humihigpit sa kanyang leeg. Ang desisyon ni Kael na panatilihin si Hiraya sa asyenda ay isang malaking sampal sa kanyang plano. Ang DNA test, iyon ang pinakamatinding banta. Alam niyang sa oras na gawin iyon, tapos na ang laro. Tapos na ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi siya papayag nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng lahat sa mansyon, dahan-dahan siyang bumangon. Walang ingay niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at naglakad sa madilim na pasilyo na parang isang anino. Gamit ang daan sa likod bahay na para sa mga katulong, maingat siyang nakalabas ng mansyon nang walang nakakapansin. Ang lamig ng hating gabi ay bumalot sa kanyang balat, ngunit mas nanunuot ang lamig ng kaba sa kanyang dibdib. Isang itim at eleganteng kotse ang naghihintay sa kanya sa isang madilim na bahagi ng kalsada.
malayo sa mga mata ng gwardiya sa gate. Nang bumukas ang pinto sa likuran, pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Ang bango ng katad at mamahaling sigarilyo ang sumalubong sa kanya. Sa loob, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakaupo ang isang lalaki na may malamig na aura. Si Lacan Montemayor. Hindi man lang ito lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kadiliman sa labas. Nabigo ka, wika ni Lacan. Ang boses nito ay kalmado ngunit may bigat na parang yelo. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Dalisay. Sa harap ni Kael, siya ang reyna. Sa harap ng lalaking ito, isa lamang siyang alipin. Hindi pa. Depensa niya. Isang maliit na problema lang. Madali kong maaayos. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Lacan. Sa wakas ay humarap ito sa kanya. At sa mga mata nito ay nakita ni Dalisay ang panganib. Problema? Ang pagbabalik ng ina ng mga anak niya ay isang maliit na problema lang para sa'yo. At ang DNA test? Dalisay, huwag mo akong subukan. Anong gusto mong gawin ko? Halos pabulong na tanong ni Dalisay. Ang tanong ay, anong gusto mong gawin? Sagot ni Lacan. Dahan-dahang inilapit ang mukha nito. Gusto mo bang bumalik sa dati? Sa buhay kung saan hinahabol ka ng mga pinagkakautangan mo? Ang kasino ko ay napakapasyensyoso, pero may hangganan din iyon. Isang tawag ko lang, Dalisay. At ang magandang mukha mong yan, ang ipambabayad mo sa bawat pisong na utang mo. Ang banta ay tumago sa puso ni Dalisay. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang eksena 5 taon na ang nakalipas. Ang parehong kotse, ang parehong lalaki. Noon, umiiyak siya. Desperada dahil sa bundok ng utang na iniwan ng kanyang sugarol na ama. Si Lacan ang nag-alok ng solusyon. Tulungan mo ako at tutulungan kita, sabi nito, habang inilalapag sa kanyang harapan ang isang folder. Sa loob, naroon ang mga litratong halatang-halatang inedit ni Hiraya, kasama ang isang di kilalang lalaki. Gawin mong impyerno ang buhay ng babaeng yan. Ihiwalay mo siya kay Kael. Kapag nagawa mo yon, sayo na si Kael at ang yaman niya. At ang utang mo, kalimutan mo na. Ngayon, ang kasunduang yon ay nasa bingit ng pagkasira. May paraan pa, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Kailangan nating siguruhin na ang resulta ay pabor sa atin. Putol ni Lacan sa kanyang sasabihin. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Kailangan mong palitan ang resulta ng DNA test. Walang pero-pero. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Paano? Imposible yan. Mahigpit ang laboratorio. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lacan. Mula sa kanyang coat, may kinuha siyang isang maliit na bote na may lamang likidong bahagyang kumikinang. Inabot niya ito kay Dalisay. Lahat ng bagay ay may presyo, sabi ni Lacan. At lahat ng tao nabibili. May tao na ako sa loob ng laboratorio. Ang kailangan mo lang gawin ay siguraduhing ang tamang sample ang mapapalitan. Inabot niya ang bote. At para naman kay Kael, tinitigan ni Dalisay ang maliit na bote. Ipainom mo to kay Kael. Utos ni Lacan. Pampakalma lang, para hindi na siya masyadong mag-isip, para mas madali siyang sumunod sa'yo. Para sa susunod, kapag sinabi mong mahal kita, ang isasagot na lang niya ay mahal din kita. Nang walang tanong-tanong. Nanginginig na kinuha ni Dalisay ang malamig na bote. Ang salamin ay parang yelo sa kanyang palad. Isa na namang linya ang kailangan niyang tawirin. Ang pagmamanipula sa isip ni Kael ay isa. Ngunit ang paglalagay ng kung anumang kemikal sa katawan nito ay iba na. Ngunit habang tinititigan niya ang bote, hindi ang takot ang nanaig sa kanya, kundi ang imahe ng karangyaan, ang buhay bilang isang De Leon.
ang kapangyarihan, ang kalayaan mula sa utang. Ang lahat ng yun ay abot kamay na niya. Hinigpitan niya ang hawak sa bote. Nagdesisyon na siya. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa Hacienda de Leon ay tila walang epekto sa namumuong dilim sa loob ng mansyon. Si Kael ay nagising mula sa isang gabing halos hindi siya nakatulog. Ang isipan ay binabagabag ng mga lumang litrato at ng misteryosong text message. Pagkatapos ng isang pilit na almusal, kasama ang kanyang mga magulang at si Dalisay, na ang bawat salita ay tila isang matamis na lason, nagpaalam si Kael na kailangan niyang maglakad-lakad para makapag-isip. Ngunit ang kanyang mga paa ay hindi siya dinala sa malawak na hardin ng mansyon. Dinala siya nito sa mas maliit at mas pribadong hardin ng guest house kung saan nanunuluyan si Hiraya. Mula sa malayo, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, natanaw niya sila. Si Hiraya ay nakaupo sa isang bangko, nagbabasa ng isang lumang libro. Ang tatlong bata naman ay naglalaro sa damuhan, naghahabulan sila at nagtatawanan. Ang kanilang mga halakhak ay tila isang musika mula sa ibang mundo. Isang mundong simple at puno ng kagalakan na matagal nang hindi naririnig ni Kael. Nanatili siyang nakatayo roon, isang estranghero na sumisilip sa isang buhay na maaaring naging sa kanya. Ilang minuto siyang nag-alinlangan. Paano siya lalapit? Anong sasabihin niya? Isa siyang dayuhan sa sarili niyang mga anak. Ngunit tadhana na yata ang gumawa ng paraan. Isang bola na ginagamit ng mga bata ang gumulong ng mabilis at huminto mismo sa kanyang mga paa. Biglang natahimik ang tatlong bata at napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aantay. Dahan-dahang yumuko si Kael at pinulot ang bola. Tumingin siya sa mga bata. Isang awkward na ngiti ang suminilay sa kanyang labi. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ngunit ang bunsong si Liwanag, na may mga matang tulad ng sa kanya, ay ngumiti at inilahad ang maliliit nitong mga kamay. Walang pag-aalinlangang ibinato ni Kael ang bola pabalik sa kanila. Nasalo ito ni Sinag at mula roon, nagsimula ang isang laro na hindi inaasahan ni Kael. Naging tagahagis siya. Sila naman ang tagasalo. Sa una, ang kanyang mga kilos ay matigas at formal. Ngunit habang tumatagal, habang naririnig niya ang tawa ng mga bata, sa tuwing nasasalo nila ang bola, isang bagay sa loob niya ang natunaw. Sa isang pagkakataon, sa lakas ng pagbato ni Sinag, hindi niya ito nasalo. Tumama ang bola sa kanyang dibdib at napaupo siya sa damuhan sa sobrang gulat. Ang mga bata ay humalakhak ng malakas. At sa pagkamangha niya, narinig niya ang sarili niyang tumatawa rin. Isang tawang totoo, isang tawang malaya, isang tawang matagal na niyang hindi nararanasan. Nang humupa ang kanilang tawanan, lumapit si Sinag sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Ang mukha ng bata ay seryoso, tila may malalim na iniisip. "Masaya po pala kayong kalaro," sabi nito sa isang mahinang boses. Ngumiti si Kael. "Kayo rin." Nanatiling tahimik si Sinag ng ilang sandali. Bago ito muling nagsalita, ang tanong nito ay binitawan ng may buong inosente, ngunit tumama kay Kael na parang isang sampal. "Bakit niyo po iniwan si Mami?" Natigilan si Kael. Ang tawa ay naglaho sa kanyang mga labi. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Tumingin siya sa bata na nakatingin din sa kanya, naghihintay ng sagot. Anong isasagot niya? Dahil akala ko niloko niya ako? Paano mo sasabihin iyon sa isang 6 na taong gulang na bata na ang tanging nakikita ay isang inang perpekto sa kanyang paningin? Hindi ganoon kasimple yon, anak. Nauutal niyang sagot. Ang salitang anak ay kakatwang lumabas sa kanyang bibig sa unang pagkakataon. Pero umiiyak po siya dati tuwing gabi. Pagpapatuloy ni Sinag, ang boses ay halos pabulong-o. Tinatago niya po sa amin, pero naririnig ko siya.
Tinatawag niya ang pangalan niyo. Ang bawat salita ng bata ay parang mga karayom na tumutusok sa konsensya ni Kael. Ang imahe ni Hiraya na umiiyak mag-isa sa dilim ay isang larawang hindi niya kayang tiisin. Ang lahat ng galit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay biglang parang walang kwenta. Mula sa malayo, nakita niya si Hiraya na nakatayo. Pinagmamasdan sila. Hindi niya mabasa ang emosyon sa mukha nito. May bakas ng sakit, ngunit meron ding isang sinag ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang puso ni Kael ay nahati. Ang isang parte ay naniniwala pa rin sa kasinungalingang matagal niyang pinanghawakan, ngunit ang mas malaking parte ay nagsisimula nang maniwala sa katotohanang ipinapakita ng mga batang nasa harapan niya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya maaring maging isang pasibong manonood sa sarili niyang buhay. Tumayo si Kael. Ginulo niya ng bahagya ang buhok ni Sinag. "Kailangan ko nang umalis," sabi niya. "Pero babalik ako." Isang pangako. Naglakad siya palayo sa hardin, palayo sa mga matang nagtatanong ng mga bata, palayo sa tahimik na titig ni Hiraya. Ngunit hindi siya bumalik sa mansyon. Nagtungo siya sa kanyang kotse at habang nagmamaneho palabas ng asyenda, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang laboratorio. Hindi niya tinawagan ang kanyang mga magulang. Tinawagan niya ang isang numero mula sa isang lumang business card na matagal na niyang itinatago. Isang pribadong investigador. "Marco? Si Kael De Leon to," sabi niya nang sagutin ang tawag. "May trabaho ako para sa'yo. Isang kaso na 5 taon nang nakasara. Gusto kong buksan mo ulit." May sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Anong kaso to, Kael?" Huminga ng malalim si Kael bago sumagot. "Gusto kong imbestigahan mo ang lahat. Bawat detalye, simula sa isang babaeng nagngangalang Hiraya Espejo hanggang sa babaeng pakakasalan ko sana." Nagkaroon ng isa pang saglit na katahimikan bago sumagot ang investigador. "Malaking gulo yan, Kael." "Alam ko," sagot ni Kael. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa manibela. "Gusto kong malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. At gusto kong imbestigahan mo ang 2 tao. Ang lalaki sa mga litrato at si Dalisay Del Mundo." Pagkababa niya ng telepono, isang tawag naman ang pumasok. Si Marco, ang investigador. Mabilis niyang sinagot. "Kael," sabi ni Marco sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. "Hindi ko pa man sinisimulan ang malalim na investigasyon, pero may isang paunang impormasyon akong nakuha sa mga kontak ko." "Ano yon?" tanong ni Kael. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. "Sir, ang babaeng kasama niyo, si Miss Dalisay. May record siya ng malaking utang sa isang kasino na pag-aari ni Lacan Montemayor." Natigilan si Kael. Si Lacan Montemayor, ang pinakamatindi niyang karibal sa negosyo. Ang pangalan ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Ginigising siya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang gumalaw at ang larawang nabubuo ay mas nakakakilabot kaysa sa inaasahan niya. Ang pangalan ni Lacan Montemayor ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Kael na parang isang basag na kampana. Ang karibal niya sa negosyo. Ang taong laging isang hakbang sa likuran niya, naghihintay ng pagkakataong siya'y masilat. At si Dalisay, ang babaeng ipinaglalaban niya, ang babaeng pinagmulan ng sigalot sa kanyang pamilya, ay may utang dito? Hindi ito koinsidente. Isa itong pulang bandila na winawagayway sa gitna ng isang bagyo. Hindi na siya bumalik sa asyenda. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa kanyang opisina sa syudad, isang lugar kung saan mas malinaw siyang makapag-isip. Ipinagpatuloy ni Marco, ang kanyang investigador, ang paghuhukay. Bawat oras na lumilipas, mas maraming impormasyon ang dumarating, at bawat impormasyon ay isang pako
na lalong bumabaon sa dibdib ni Kael. Kael, may nakuha akong bank record, sabi ni Marcos sa telepono kinahapunan. 5 taon na ang nakalipas, eksaktong linggo kung kailan mo natanggap ang mga litrato ni Hiraya. Si Dalisay, nag-withdraw siya ng malaking halaga at sa parehong araw, may record ng malaking cash payment sa isang maliit at hindi kilalang klinika sa Stamesa. Isang klinika na may reputasyon sa mga sensitibong serbisyo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Kael. Anong klaseng serbisyo? Mga serbisyong hindi legal, Kael, sagot ni Marco. Ang boses ay seryoso. Ang klinika ay matagal nang sarado, pero nahanap ko ang pangalan ng isa sa mga nurse na nagtatrabaho doon noon. Tila nagretiro na siya at nakatira sa isang lumang distrito sa Pandacan. Ibinigay ni Marco ang address. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kael. Ang kanyang pagmamaneho ay hindi na pagmamaneho ng isang negosyante. Ito ay pagmamaneho ng isang taong hinahabol ang katotohanan o marahil tinatakbuhan ito. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay lumiko mula sa malalapad na kalsada ng Makati patungo sa makikitid na eskinita ng Pandacan, isang mundong ibang-iba sa karangyaang kanyang kinalakihan. Natagpuan niya ang bahay, isang maliit na apartment na halatang kinakain na ng panahon. Isang matandang babae na may maputing buhok at mga matang pagod na ang nagbukas ng pinto. Sino po sila? Tanong ng matanda. Ang pangalan niya ay Martha. Ayon kay Marco, hinahanap ko po si Nurse Martha, sabi ni Kael, sinisikap na maging kalmado. May ilang tanong lang po ako tungkol sa isang dati ninyong pasyente. Nangunot ang noo ng matanda. Matagal na akong hindi nagtatrabaho. Hindi ko na matandaan. Mula sa kanyang wallet, kumuha si Kael ng isang litrato. Isang litrato ni Dalisay, kuha noong isang party, nakangiti at mukhang inosente. Ang pangalan niya ay Dalisay del Mundo. 5 taon na po ang nakalipas. Sa pagkakita ng litrato, isang anino ng pagkatakot ang gumuhit sa mukha ni Aling Martha. Bigla niyang sinubukan isara ang pinto. Wala akong kilalang ganyan. Umalis na kayo. Ngunit mabilis na naiharang ni Kael ang kanyang paa. Ang kanyang pagkakalmado ay naglaho, napalitan ng desperasyon. Pakiusap. Kailangan kong malaman ang totoo. Magbabayad ako. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang kotse kanina pa. 500,000 piso. Cash. Para lang sa ilang minuto ng katotohanan. Natigilan ang matanda, napatingin sa sobre, pagkatapos ay sa mga mata ni Kael na nagmamakaawa. Bumuntong hininga siya at pinapasok si Kael. Sa loob ng maliit at mainit na sala, naupo si Kael kaharapang nurse. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ano ang ginawa ni Dalisay sa klinika ninyo? Diretsahang tanong ni Kael. Nag-atubili si Aling Martha. Bawal naming pag-usapan ang mga pasyente. Wala na ang klinika. Wala nang makakasuhan. Giit ni Kael. At poprotektahan kita. Pangako. Huminga ng malalim ang matanda. Tila binabalikan ang isang alaalang matagal nang ibinaon. Naaalala ko siya. Panimula niya. Bata pa. Maganda. At takot na takot. Halos 1 buwan na siyang buntis noon. Buntis. Ang salita ay tumama kay Kael na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Pero hindi yun ang pinakamatindi. Pagpapatuloy ng nurse, ang boses ay halos pabulong na. Maraming pumupunta sa amin para magpalaglag. Pero siya, iba siya. Paulit-ulit niyang sinasabi habang umiiyak. Tumingin si Aling Martha diretso sa mga mata ni Kael at ang mga sumunod niyang sinabi ang tuluyang gumuho sa mundo nito. Sabi niya, kailangan niyang gawin yon. Hindi pwedeng malaman ng nobyo niya na nabuntis siya dahil hindi sa nobyo niya ang batang dinadala niya. Isang nakabibinging katahimikan. Para kay Kael,
Ang tibok ng sarili niyang puso ay tumigil. Ang kasinungalingan ay hindi lang pala ang mga litrato. Ang buong pundasyon ng relasyon nila ni Dalisay, ang kanyang pagbabalik sa buhay niya, pagkatapos ng hiwalayan nila ni Hiraya, ay itinayo sa ibabaw ng isang mas malaki at mas karumal-dumal na sikreto. Nanginginig na kumuha ng papel at panulat si Kael mula sa kanyang briefcase. Isulat niyo po yan. Lahat ng sinabi niyo at pirmahan niyo. Babayaran ko kayo ng doble. Nang makuha niya ang pirmadong testimonya, lumabas si Kael ng bahay na parang isang zombie. Hindi niya namalayan ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Nababasa na siya, ngunit wala siyang pakialam. Nakatayo lang siya sa gitna ng kalsada. Ang piraso ng papel ay hawak-hawak niya nang mahigpit na parabang iyon na lang ang natitirang totoo sa kanyang mundo. Ang sakit, ang galit, ang pagkamuhi, lahat ng iyon ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Isang bulkan na handa ng sumabog. 5 taon. 5 taon ng galit na itinutok niya sa maling tao. 5 taon na sinisi niya ang isang inosenteng babae habang ang tunay na demonyo ay natutulog sa kanyang tabi. Itinaas niya ang kanyang mukha sa langit, hinahayaang hagupitin ng ulan ang kanyang balat. At mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang sigaw ang kumawala. Isang sigaw na puno ng 5 taon ng pinagsama-samang sakit, pagsisisi at sukdulang galit. Isang sigaw na gumising sa buong kalye, ngunit walang sino man ang nakarinig sa tunay na dahilan kung bakit ito puno ng dalamhati. Ang sigaw ng isang taong nabulag at ngayon lang, sa gitna ng unos, nagsisimulang makakita. Ang pagbalik ni Kael sa Hacienda de Leon ay parang pagbabalik ng isang bagyo. Ang kanyang mamahaling kotse ay pumarada sa harap ng mansyon na may umuugong ng gunungong na tunog. Ang mga gulong ay nag-iwan ng bakas sa basang lupa. Bumaba siya ng sasakyan, basang-basa pa rin sa ulan. Ang kanyang damit ay lukot at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit hindi ang kanyang itsura ang nakakatakot. Ito ay ang kanyang mga mata. Wala na roon ang pagkalito. Wala na ang pagdududa. Ang naroon na lang ay isang nagngangalit na apoy. Nilagpasan niya ang mga kasambahay na sumalubong sa kanya. Hindi niya pinansin ang tawag ng kanyang ina mula sa sala. Isang tao lang ang nasa isip niya. Walang katok-katok. Pumasok siya sa silid kung saan nagpapahinga si Dalisay. Nadatnan niya itong nakaupo sa harap ng salamin, nagsusuklay, tila isang perpektong prinsesa sa kanyang tore. Ngunit nang makita niya ang itsura ni Kael sa refleksyon ng salamin, ang kanyang nangiti ay naglaho. "Kael, anong nangyari sa'yo? Bakit ka basa?" tanong niya. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Hindi sumagot si Kael. Sa halip lumakad siya papunta sa pinto at nilock ito. Ang tunog ng pag-click ng kandado ay tila isang sentensya. "Kael, tinatakot mo ako," sabi ni Dalisay. Tumatayo na. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay nagiging tunay na takot. Mula sa loob ng kanyang basang jacket, kinuha ni Kael ang isang folder. Ang folder na naglalaman ng report ni Marco. At sa ibabaw nito, ang pirmadong testimonya ni Aling Martha. Hinagis niya ito sa ibabaw ng kama. Ang mga papel ay kumalat na parang mga barahang natalo. "Ano to, Dalisay?" tanong ni Kael. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. "Ipaliwanag mo sa akin kung ano to." Nanginginig na lumapit si Dalisay sa kama. Kinuha niya ang isang papel. Ang testimonya. Habang binabasa niya ito, ang kulay ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagtanggi. Hindi totoo yan," sabi niya. Ibinabato ang papel na para bang ito'y apoy. "Saan mo nakuha yan? Gawa-gawa lang yan. Isa yang kasinungalingan." "Kasinungalingan?"
Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Kael. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kung gayoy tumingin ka sa mga mata ko, Dalisay, tumingin ka sa akin at sabihin mong hindi ka buntis 5 taon na ang nakalipas. Sabihin mong hindi ka nagpunta sa isang klinika sa Stanan Mesa para ipatanggal ang bata. Ang bata na hindi sa akin. Napaatras si Dalisay sa tindi ng kanyang mga salita. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Wala na siyang matakbuhan. Ang maskara na maingat niyang isinuot sa loob ng 5 taon ay nagsisimulang malusaw. Sino ang ama, Dalisay? Pagpapatuloy ni Kael, ang kanyang boses ay tumataas na. Si Lacan Montemayor ba? Ang lalaking pinagkakautangan mo? Yan ba ang kabayaran? Ang katawan mo? At para pagtakpan ng lahat, sinira mo ang buhay ng ibang tao? Sinira mo ang buhay ko? Sinira mo si Hiraya? Sa pagkakarinig ng pangalan ni Hiraya, isang bagay ang pumutok sa loob ni Dalisay. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang desperadong galit. Si Hiraya na naman, sigaw niya. Lagi na lang si Hiraya. Kahit noon, kahit ngayon. Oo, ginawa ko nga. Ginawa ko ang lahat ng yon. Pero ginawa ko yon para sa'yo. Para sa atin. Sa puntong yon, ang kanyang utak ay gumana ng mabilis. Naghahabi ng isang panibagong kwento. Isang huling pagtatangka na baliktarin ang sitwasyon. Bigla siyang napaluhod. Niyakap ang mga binti ni Kael. Ang kanyang mukha ay basang-basa na sa mga luha. Mga luhang ngayon ay tunay na. Patawarin mo ako, Kael. Humagulgol siya. Pero biktima lang din ako. Oo, nagkaroon ako ng utang kay Lacan. Pero hindi mo alam kung gaano siya kasamang tao. Pinilit niya ako. Ginamit niya ang utang ko para pagsamantalahan ako. Napatigil si Kael. Ang salaysay ay masyadong nakakagulat, masyadong masalimuot. Gasa, Kael, sigaw ni Dalisay. Ang salita ay puno ng pait. Ginahasa niya ako. At nang malaman kong buntis ako, natakot ako. Natakot ako na baka patayin niya ako, na baka patayin ka niya. Kaya itinago ko ang lahat. Ang paggawa ng kwento laban kay Hiraya, yun lang ang naisip kong paraan para ilayo ka sa panganib, para maprotektahan ka mula sa demonyong yon. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal na mahal kita. Ang kwento ay perpekto. Isang kwento ng isang babaeng nagkamali. Dahil sa sobrang pagmamahal, isang kwento na naglalagay sa kanya bilang isang martir at biktima. Tumingala siya kay Kael. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kahit katiting na awa. Sa isang saglit, nag-alinlangan si Kael. Ang kanyang galit ay bahagyang humupa, napalitan ng pagkalito. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Paano kung ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang demonyo, kundi isa ring anghel na naputulan ng pakpak? Ang kanyang puso, na nasanay ng maniwala kay Dalisay, ay gustong maniwala muli. Ngunit habang nakatingin siya sa umiiyak na mukha nito, ang text message ay bumalik sa kanyang isipan. Mag-ingat ka sa ahas sa tabi mo. Habang ang lahat ng kaguluhan ay nangyayari sa loob ng silid, isang katok ang narinig sa pinto. Sir Kael, sir? Boses iyon ni Manang Celia. Dumating na po ang sobre mula sa St. Luke's. Ang resulta po ng DNA test. Ang mga salita ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid. Natigilan si Dalisay sa pag-iyak. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Sa kanyang mga mata, nakita ni Kael ang isang emosyong hindi niya nakita kanina. Hindi takot, hindi pagsisisi, kundi tagumpay. Binuksan ni Kael ang pinto, kinuha ang selyadong sobre, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupunit niya ito. Ano man ang nakasulat dito, ito na ang katapusan. Sa loob ng guest house, ang oras ay tila gumagapang. Si Hiraya ay hindi mapakali. Bawat tunog mula sa labas, ang huni ng hangin, ang kaluskos ng mga dahon, ay nagpapatindig sa kanyang balahibo. Ang kanyang 3 anak ay mahimbing na natutulog sa iisang kama.
Ang kanilang mga muka ay payapa. Walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa labas para sa kanilang kinabukasan. Ang DNA test, iyon ang kanyang huling baraha. Ang tanging sandata niya laban sa 5 taon ng kasinungalingan. Pinanghawakan niya ang katotohanan iyon ng mahigpit. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay lalabas at lalabas din. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isipan na parang isang dasal. Isang katok sa pinto ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Mabilis na tumayo si Hiraya. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis na tila gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Si Kyle. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Ang damit ay tuyo na, ngunit ang kanyang muka ay tila nabasa sa isang panibagong bagyo. Wala na ang nag-aalab na galit kanina. Ang napalitan nito ay isang malamig, mapanirang katahimikan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang puting sobre. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Inabot lang ni Kael ang sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya nang kunin niya ito. Ang papel ay malamig sa kanyang palad. Nakita niya ang logo ng ospital. Ito na yon. Ang katotohanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Kinuha niya ang nakatiklop na papel sa loob. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang mga salitang magpapalaya sa kanya. Ngunit ang mga salitang nakita niya ang siyang nagbigti sa kanyang pag-asa. Subjects, Kislap R. De Leon, Sinag-i. Salanga result, the alleged father is excluded as the biological father of the child. Probability of paternity, o percent, paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. 0%. 0. Ang salita ay umikot-ikot sa kanyang isipan, nawalan ng kahulugan. Hindi. Ang salita ay isang mahinang bulong lamang, puno ng pagtanggi. Hindi ito totoo. Tumingin siya kay Kael. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Malito, Kael. May mali sa resulta. Alam kong may mali. Ngunit ang mukha ni Kael ay parang isang pader na bato. Walang emosyon, walang awa. Sa likuran ni Kael, lumitaw si Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na awa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagdiriwang. Lumapit ito at marahang hinaplos ang braso ni Kael. Kawawa ka naman, Hiraya. Sabi nito. Ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na ang panloloko mo. Tanggapin mo na lang. Hindi ako nanloloko. Sigaw ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng isang hikbi. Mga anak niya sila. Alam ko, nararamdaman ko. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawalan na ng saysay. Ang papel sa kanyang kamay ang naging pinal na hatol. Sa sandaling iyon, dumating ang mga magulang ni Kael, na tila mga buwitreng nag-aabang sa nasugatang biktima. Ano pang hinihintay niyo? Utos ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa galit. Napatunayan ng sinungaling ang babaeng yan. Palayasin yan sa pamamahay ko. Ang mga gwardiya ay lumapit. Ang mga anak ni Hiraya ay nagising dahil sa ingay. Nakita nila ang mga unipormadong lalaki na papalapit sa kanilang ina at nagsimula silang umiyak. Mami! Mami! Anong nangyayari? Tanong ni Pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Yumakap si Hiraya sa kanyang mga anak. Ang katawan niya ang nagsilbing kanilang mundo, habang ang tunay na mundo ay gumuho sa kanilang paligid. Hinila sila ng mga gwardiya palabas. Dinala sila sa gitna ng kaguluhan, palabas ng guest house, patawid sa hardin, patungo sa malaking gate ng Asian. Ang huling nakita ni Hiraya ay ang mukha ni Kael. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw, habang si Dalisay ay nakayakap sa kanya. Bumubulong ng mga salitang aliw na sa katotohanan ay mga kadena. Nakita ni Hiraya ang sakit sa mga mata ni Kael, ngunit nakita rin niya ang pagsuko.
At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Sa kabilang dako, sa isang penthouse sa syudad, isang tawag sa telepono ang nagaganap. Nakuha na niya ang resulta? Tanong ng isang malamig na boses, sila Can Montemayor. Oo, sagot ni Dalisay sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. At naniwala siya, itinaboy na nila si Hiraya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Can. Magaling, sinabi ko na sa'yo, lahat ay may presyo. Ang pinsan ni Kael na baon sa utang sa kasino ko ay naging napaka-kooperatibo sa loob ng laboratorio. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapainom sa kanya ng gamot na bigay ko. Gusto kong manatili siyang maamo. Masusunod, sabi ni Dalisay. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Nanalo siya. Sa wakas, nanalo siya. Ang malakas na ulan na nagbanta kanina pa ay tuluyan ng bumuhos. Ang malaking bakal na gate ng Hacienda de Leon ay isinara ng may malakas na kalabog. Ang tunog ay pinal at walang awa. Sa labas, sa gitna ng kalsada, nakatayo si Hiraya kasama ang kanyang 3 umiiyak na anak. Ang kanilang manipis na damit ay mabilis na nabasa ng malamig na ulan. Wala silang payong, wala silang pera, wala silang matutuluyan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak, sinusubukang ibigay ang kaunting init na natitira sa kanyang katawan. Dumating siya sa lugar na ito, dala ang isang sandata, ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay binaluktot at ginawang isang kasinungalingan. At ngayon, wala na siyang natitira. Mami, bakit po tayo nandito sa labas? Malamig po. Tanong ni Liwanag, nanginginig. Tumingala si Hiraya sa malaking gate na ngayon ay nagsisilbing pader sa pagitan niya at ng hustisya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Nag-iisa siya sa gitna ng isang bagyo. At ang lahat ng kanyang pinanghahawakan ay inanod na ng baha ng panlilinlang. Ang tagumpay ay dapat may lasang matamis, ngunit para kay Kislap Kael de Leon, ang tagumpay niya laban kay Hiraya ay may lasa ng abo. Lumipas ang 2 araw mula nang itaboy niya ang babae at ang 3 batang sa isang iglap ay inakala niyang sa kanya. Ang mansyon ay muling tumahimik. Si Dalisay ay bumalik sa pagiging malambing at maasikaso. Ang kanyang mga magulang ay tumigil na sa panenermon. Ang lahat ay dapat bumalik na sa normal. Ngunit hindi. Bawat gabi, sa kanyang pagpikit, ang bumubungad sa kanya ay hindi ang payapang dilim. Ang nakikita niya ay ang imahe ni Hiraya at ng kanyang mga anak na nakatayo sa labas ng gate, basang-basa sa ilalim ng umuulan na langit. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng mga bata. Nakikita niya ang pagkasira sa mga mata ni Hiraya. At ang imaheng iyon ay isang bangungot na gumigising sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Ang kanyang puso ay pinipiga ng isang damdaming hindi niya mapangalanan, pagsisisi. Kaya't narito siya ngayon, sa kanyang pribadong study, sa gitna ng gabi, kaharap ang isang mamahaling bote ng alak. Ngunit kahit anong inom niya, hindi siya malasing. Ang alak ay hindi kayang tabunan ng bigat sa kanyang dibdib. Muli niyang binuksan ang kahon ng kahapon. Kinuha niya ang isang luma nilang litrato ni Hiraya. Magkayakap sila sa ilalim ng puno ng mangga, sa likod ng lumang bahay nito. Ang kanilang mga ngiti ay totoo. Walang halong pagkukunwari. Ganoon sila dati. Masaya. Simple. Bago dumating ang mga kasinungalingan. Sa kabilang banda ng probinsya, sa isang maliit na kapilya sa dulo ng bayan, magkayakap ding natutulog si Hiraya at ang kanyang mga anak sa isang manipis na banig. Isang matandang madre na may mabuting puso ang kumupkop sa kanila. Nag-alok ng pansamantalang kanlungan at mainit na sabaw. Diyos na ang bahala sa lahat, Hija, sabi ng madre kay Hiraya kanina. Ang katotohanan ay parang araw.
kahit pagtakpan pa ng pinakamakapal na ulap. Sa huli, lilitaw at lilitaw din ang liwanag nito. Pinanghawakan ni Hiraya ang mga salitang yon, ang tanging yaman na natitira sa kanya. Ang gulo ay hindi lamang sa loob ng puso ni Kael. Kumalat na rin ito sa labas, Sibo. Sa umagang iyon, ang balita ay nasa lahat na ng business columns. Iskandalo sa pamilya De Leon. Nagdulot ng pagbagsak ng stocks. May mga bulong-bulungan tungkol sa isang babae at mga anak sa labas. Si Lacan Montemayor, sa isang interview ay nagpahayag ng kanyang simpatiya sa pamilya De Leon. Isang halatang pag-atake na lalong nagpabagsak sa tiwala ng mga investor. Nawawala na sa kanya ang lahat, ang babaeng tunay niyang minahal, ang mga anak na maaaring sa kanya. At ngayon, pati ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang angkan. Pumasok si Dalisay sa study, may dalang isang baso ng tubig. "Mahal, kanina ka pa dyan. Magpahinga ka na," sabi nito sa isang malambing na boses. "Heto, uminom ka muna." Inabot niya ang baso. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Kael ang isang bagay. Sa mga nakalipas na araw, palagi siyang nakakaramdam ng bahagyang pagkahilo. Isang ulap sa kanyang isipan na ipinagpalagay niyang dahil lang sa stress. At palaging naroon si Dalisay, may dalang inumin. "Salamat," sabi ni Kael. Kinukuha ang baso. Ngunit sa halip na inumin, nagkunwari siyang may kukunin sa mesa. Habang nakatalikod si Dalisay, mabilis niyang ibinuhos ang laman ng baso sa isang halaman sa paso. Nakita niya ang isang maliit at puting tableta na hindi pa tuluyang natutunaw sa ilalim. Ang pampakalma. Ang gamot na bigay ni Lacan. Isang panlalamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang ahas ay hindi lang nasa tabi niya. Ito ay naglalagay na ng kamandag sa kanyang inumin. Naintindihan na niya ngayon. Gusto nilang manatili siyang mahina, litong-lito, para madali siyang makontrol. Tumayo siya. Sinabing kailangan niyang magtungo sa banyo. Naglakad siya palabas ng study. Ang kanyang isipan ay unti-unti nang lumilinaw habang nawawala ang epekto ng gamot. Ang pagsisisi ay napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa silid ng kanyang pinsan, si Marco. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Oo, Lacan. Sinisigurado ko sa'yo. Nanginginig ang boses ng kanyang pinsan. Walang nakakaalam. Ayos na ang lahat. Ang resulta ng DNA test, naasikaso na, tulad ng napag-usapan. Bayad na ba tayo? Natigilan si Kael. Ang kanyang mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang huling piraso ng palaisipan, ang pinakamasakit sa lahat, ay kusa nang lumapat sa kanyang harapan. Ang pagtataksil ay hindi lang galing sa labas. Ito ay galing mismo sa loob ng kanyang pamilya. Isang pagkakanulo mula sa sarili niyang dugo. Dahan-dahan siyang sumandal sa pader. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit na ang kanyang mga kuko ay bumao na sa kanyang palad. Hindi niya naramdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pag-apoy ng isang nagngangalit na desisyon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagtulak palayo sa kanyang mag-ina. Hindi na muli. Ang kadiliman sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang determinasyon na mas matibay pa sa bakal. Tapos na ang pagiging biktima. Oras na para maningil. Ang pagkatuklas sa pagtataksil ng kanyang pinsan ay hindi nagdulot ng gulat kay Kael. Sa halip, nagdala ito ng isang kakaibang kalinawan. Nawala na ang ulap ng pagdududa. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay pumuwesto na sa kani-kanilang lugar. Bumubuo ng isang larawan ng kasakiman, panlilinlang at sukdulang pagkakanulo. Hindi niya kinumpronta ang kanyang pinsan sa loob ng mansyon. Alam niyang may mga mata at tainga si Dalisay
sa lahat ng sulok. Sa halip nagpadala siya ng isang simpleng text message kay Leo, ang kanyang pinsan. Magkita tayo sa lumang bodega sa likod ng asyenda. Ngayon na, huwag kang magsasabi kahit kanino kung ayaw mong malaman ng lahat ang sikreto mo. Ang lumang bodega ay lugar ng kanilang mga laro noong bata pa sila. Ngayon, ito ang magiging lugar ng isang mapait na katotohanan. Pagdating ni Kyle, nadatnan na niya si Leo, nanginginig sa takot sa gitna ng mga lumang kasangkapan at alikabok. Kuya Kyle, panimula ni Leo, ang boses ay garalgal. Huwag mo akong tawaging kuya, putol ni Kyle. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ang isang kapatid ay hindi nagtataksil. Walang paligoy-ligoy, inilahad ni Kyle ang lahat. Ang narinig niyang usapan sa telepono, ang pangalan ni Lakan, ang pinekeng resulta ng DNA, hindi na nakatanggi si Leo. Bumagsak ito sa kanyang mga tuhod, umiiyak at umamin sa lahat. Patawarin mo ako kuya, baon ako sa utang sa kasino ni Lakan. Ginamit niya yon laban sa akin. Tinakot niya ako. Sinabi niyang sasaktan niya ang pamilya ko kapag hindi ako sumunod. At ang pamilya ko, Leo, hindi mo naisip? Tanong ni Kyle. Ang boses ay puno ng pait. Ang mga pamangkin mo, ang mga inosenteng bata na itinaboy ko dahil sa kasinungalingan nyo. Iyon ang mga salitang tuluyang nagpaguho kay Leo. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, isang bagong impormasyon ang kanyang ibinunyag. May paraan para mapatunayan ang lahat, kuya. Si Lakan, mayroon siyang itim na kwaderno, isang ledger. Nakasulat doon ang lahat ng kanyang maruruming transaksyon, kasama na ang pagbabayad niya sa akin at sa tao sa laboratorio. Itinatago niya iyon sa safe sa loob ng kanyang pribadong opisina. Ito na, ang huling piraso, ang sandatang kailangan niya para tapusin ang laban. Tulungan mo ako, sabi ni Kyle. Ang kanyang boses ay hindi na nagagalit, kundi puno na ng determinasyon. Tulungan mo akong itama ang lahat ng ito. Kinagabihan, nagmaneho si Kyle patungo sa maliit na kapilya sa dulo ng bayan. Bawat metro na tinatakbo ng kanyang sasakyan ay parang isang hakbang palapit sa kanyang paghuhukom. Paano niya haharapin si Hiraya? Paano niya hihingin ang tawad para sa isang kasalanang halos sumira sa buhay nito? Nadatnan niya si Hiraya na nag-iisa sa loob ng kapilya, nagtitirik ng kandila sa harap ng isang imahen. Ang liwanag ng kandila ay nagbigay ng isang malambot na glow sa kanyang mukha. Isang mukhang pinatanda ng paghihirap, ngunit hindi nawalan ng dangal. Hiraya, tawag niya. Lumingon ito. Sa kanyang mga mata, walang gulat. Tila inaasahan na niya ang pagdating ni Kyle. Ngunit wala ring init. Ang naroon ay isang blangkong pader. Nalaman ko na, sabi ni Kyle. Ang kanyang boses ay bahagya lang lumalabas. Nalaman ko na ang lahat. Ang tungkol kay Dalisay, kay Lakan, ang pinekeng resulta. Hindi sumagot si Hiraya. Nakatitig lang ito sa kanya, naghihintay. At doon, sa harap ng altar, sa harap ng babaeng sinaktan niya ng lubos, ang isang Kislap de Leon na kilala sa kanyang pagiging arogante at matapang ay lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig. Yumuko siya. At sa unang pagkakataon, mula noong siya'y bata pa, umiyak siya. Umiyak siya hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa bigat ng kanyang pagsisisi. Patawarin mo ako, Hiraya. Humihikbi niyang sabi. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa'yo. Patawarin mo ako sa 5 taon na sinayang ko. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo at sa mga anak natin. Ang huling 2 salita ay tila nagpabukas sa isang dam sa loob ni Hiraya. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan ng isa pa. Lumapit siya kay Kyle. Hindi niya ito itinayo.
Sa halip, lumuhod din siya sa kanyang harapan. 5 taon, Kael, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. 5 taon akong naghintay. 5 taon kong ipinagdasal ang araw na ito. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung sino ang tama at sino ang mali. Ang mahalaga na lang ay 2 pusong sabay na nasaktan at ngayon ay sabay na naghahanap ng paraan upang maghilom. May plano ako, sabi ni Kael, pinupunasan ng kanyang mga luha at tinitingnan si Hiraya ng may bagong determinasyon. Isang plano para bawiin ang lahat. Pero hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan kita. Tumingin si Hiraya sa mga mata ni Kael. Nakita niya roon ang lalaking minahal niya noon. Ngunit mayroon ng bago. Isang kapakumbabaan at isang lakas na nagmumula. No, sa pag-amin sa pagkakakamali. Tumango siya. Ano ang kailangan kong gawin? Bukas ng gabi, magkakaroon ng isang malaking charity ball na inorganisa ni Lacan Montemayor. Ito ang magiging pinakamalaking social event ng taon. Ang lahat ng makapangyarihang tao sa lipunan ay darating. Ito rin ang magiging perpektong pagkakataon. Habang ang lahat ay abala sa party, kailangan nilang makapasok sa opisina ni Lacan at makuha ang itim na kwaderno. Ang plano ay delikado, mapanganib. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Ito na ang kanilang huling laban. Isang sugal para sa katotohanan, para sa kanilang mga anak, at para sa kanilang nawasak na kahapon. Ang charity ball ni Lacan Montemayor ay isang dagat ng kumikinang na mga alahas at pekeng mga ngiti. Para kay Hiraya na nakasuot ng isang simpleng itim na bestida na ipinahiram sa kanya ni Kael. Ang bawat sulok ng Grand Ballroom ay isang paalala na hindi siya kabilang sa mundong ito. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat pagtugtog ng orkestra, hindi dahil sa ganda ng musika, kundi dahil sa takot at tensyon na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Handa ka na ba? Bulong ni Kael sa kanyang tabi. Nakasuot ito ng itim na tuxedo at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon ay may kasama na itong layunin. Tumango lang si Hiraya, ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Ang plano ay simple sa papel, ngunit napakadelikado sa katotohanan. Ilang sandali pa, umakyat si Lacan sa entablado para sa kanyang talumpati. Ito na ang hudyat. Habang ang atensyon ng lahat, kasama na si Dalisay na nakaupo sa presidential table na parang isang reyna ay nakatuon kay Lacan. Biglang umakyat si Kael sa kabilang dulo ng entablado. Inagaw niya ang mikropono mula sa MC. Magandang gabi sa inyong lahat. Bati ni Kael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Mayroon lang akong isang mahalagang anunsyo. Isang kwento tungkol sa katotohanan at kasinungalingan. Lahat ay natigilan. Maging si Lacan ay napahinto sa pagsasalita. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at inis. Ito na ang pagkakataon ni Hiraya. Habang ang lahat ng mata ay nasa entablado, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo sa karamihan. Bawat hakbang palayo sa liwanag at ingay ay isang hakbang patungo sa isang madilim at mapanganib na pasilyo. Ang kanyang destinasyon, ang pribadong opisina ni Lacan sa dulo ng hallway. Ginamit niya ang keycard na ibinigay ni Leo. Isang mahinang pag-click ang narinig at bumukas ang pinto. Pumasok siya at maingat na isinara ito. Ang opisina ni Lacan ay malawak, malamig, at amoy kapangyarihan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang sa ilalim ng pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang switch ng ilaw sa pader. Nang bumukas ang isang maliit na table lamp, nagsimula siyang maghanap. Sa likod ng pinta, sabi ni Kael. Tumingin siya sa pader at nakita ang isang malaking abstract painting.
Itinulak niya ito at bumungad sa kanya ang isang metal na safe. 12:25 a.m. Bulong niya sa sarili. Ang kaarawan ng inanilakan na matagal nang pumanaw. Ang tanging kahinaan nito, ayon kay Leo, inilagay niya ang kombinasyon. Isang pag-click. Bumukas. Sa loob, naroon ito. Isang itim na leather-bound na kwaderno. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ito. Ngunit sa kanyang pagpihit para umalis, isang malakas na pagbukas ng pinto ang nagpatigil sa kanya. Nakatayo sa bukana, sinalakan at dalisay. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit at pagtataka. Anong ginagawa mo rito? Basura ka? Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang magandang muka ay naging muka ng isang demonyo. Nakita niya ang kwaderno sa kamay ni Hiraya. Akin na yan! Susugod na sana si Dalisay, ngunit pinigilan siya ni Lakan. Tapos na ang laro mo, Hiraya. Sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakakakilabot. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at nilak ito. Walang nakakaalam na narito ka. Walang makakarinig sa sigaw mo. Napaatras si Hiraya. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Yakap-yakap niya ang kwaderno na parang sarili niyang buhay. Ngunit bago pa man makalapit si Lakan, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker sa loob ng opisina, konektado sa sound system ng ballroom. Boses yon ni Kael. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaking nabulag ng galit. Natigilan sina Lakan at Dalisay. Nagkatinginan sila, may pagtatakang gumuhit sa kanilang mga mukha. At pagkatapos, isang panibagong boses ang narinig. Boses yon ni Leo. Nanginginig at puno ng pagsisisi mula sa isang audio recording. O Lakan, sinisigurado ko sa'yo, ang resulta ng DNA test. Naasikaso na. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Hindi. Pagkatapos ay ipinakita ni Kael sa malaking screen ng party ang mga kopya ng bank transaction mula sa ledger, ang pagbabayad ni Lakan sa mga huwes politiko at sa pinsan ni Kael, at para sa huling dagok, ang audio recording ng testimonya ni Aling Martha. Sabi niya, hindi pwedeng malaman ng nobyo niya na nabuntis siya dahil hindi sa nobyo niya ang batang dinadala niya. Ang buong ballroom ay napuno ng bulungan na ngayon ay naging isang malakas na paghuhusga. Ang mga mukha ni Lakan at Dalisay ay napalitan ng sukdulang takot. Tapos na sila. Ang kanilang mga sikreto ay nakalantad na sa harap ng mundong kanilang pinahahalagahan. Sa gitna ng kanilang pagkatulala, isang malakas na katok ang narinig sa pinto ng opisina. This is the police! Open the door! Nang buksan ni Hiraya ang pinto, bumungad sa kanya ang mga pulis at si Kael. Walang nagawa si Lakan at Dalisay kundi ang sumuko. Habang pinuposasan sila at inilalabas sa gitna ng naguguluhang mga bisita, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi, isang pagkamuhing talunan. Nang matapos ang lahat ng gulo at ang ballroom ay unti-unti nang nababawasan ng tao, naiwan si Hiraya na nakatayo. Hawak pa rin ang kwaderno. Ang bigat sa kanyang dibdib sa loob ng 5 taon ay biglang nawala. Lumapit si Kael sa kanya. Sa likuran ni Kael, kasama si Manang Celia, ay ang kanyang 3 anak na kanina pa pala ligtas na naghihintay sa isang tahimik na silid. Nilagpasan ni Kael si Hiraya. Lumakad siya patungo sa kanyang mga anak. Ang malakas at aroganteng si Kislap de Leon ay dahan-dahang lumuhod sa harapan ng 3 maliliit na bata. Ang kanyang mga mata ay kapantay na ng sa kanila. Puno ito ng mga luhang hindi na niya pinigilan. Tumingin siya kina Sinag, Pag-asa at Liwanag, ang 3 mukha ng kanyang pinakamalaking pagkakamali at pinakadakilang biyaya. Patawarin niyo si Papa. Lumipas ang ilang buwan. Ang unos na sumalanta sa buhay ng mga De Leon ay unti-unti nang humupa at ang sinag ng isang bagong umaga ay nagsimula ng sumilip. Ang batas ay naging mabilis
at walang kinikilingan. Si Lacan Montemayor dahil sa kanyang mga record sa itim na kwaderno, mula sa panunuhol hanggang sa economic sabotage, ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Dalisay del Mundo naman, dahil sa kanyang pakikipagsabwatan, paninirang puri at pagpeke ng mga dokumento, ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng selda. Ang kanilang mga kasinungalingan na itinayo sa loob ng 5 taon ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng korte, kundi sa loob ng mansyon ng Hacienda de Leon. Ang malaking hapagkainan na dati puno ng tensyon at pait ay napalitan na ng isang maingat ngunit unti-unting lumalagong init. Ngayong gabi, habang kumakain sila, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay payapa. Nakaupo si Hiraya sa tabi ni Kael at sa kanilang paligid ay ang kanilang 3 anak. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kabilang dulo ng mesa. Si Don Ricardo, ang patriarkang may pusong bato, ay hindi kumakain. Karga niya sa kanyang mga braso ang pinakabunso, si Liwanag, at dahan-dahan niya itong pinapainom ng gatas mula sa bote. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan niya ang muka ng kanyang apo. Isang mukhang salamin ng kanyang sariling anak. Si Senyora Elvira naman ay madalas na napapangiti habang tinitingnan si Hiraya, isang ngiting nagsasabi ng patawad at salamat nang walang salita. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling daan, ngunit ito ay isang daan na handa nilang tahakin, araw-araw. Kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, naglalakad sina Kael at Hiraya sa dalampasigan ng probinsya ng Amihan. Ang tunog lamang ng mga alon at ang sigaw ng mga ibon ang kanilang kasama. Hindi ko na maibabalik ang 5 taon na naninakaw ko sa inyo. Basag ni Kael sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisising mananatili na sa kanya habang buhay. Bawat araw, iniisip ko ang mga unang salita nila, ang mga unang hakbang nila. Lahat ng yon ay wala ako. Huminto si Hiraya sa paglalakad at hinarap siya. Hinawakan niya ang kamay ni Kael. Hindi na natin mababago ang kahapon, Kael, pero nasa atin ang ngayon at ang bukas. Tumingin siya sa dagat. Ang mahalaga ay narito ka na. Tinitigan ni Kael ang kanilang magkahawak na kamay. Walang singsing, walang engrandeng proposal. Ang pag-aasawa ay isang bagay na para sa hinaharap kapag ang lahat ng sugat ay tuluyan ng naghilom. Ang kailangan nila ngayon ay hindi isang seremonya, kundi isang pangako. Hindi na ako aalis, sabi ni Kael. Tinitingnan si Hiraya diretso sa mga mata. Hinding-hindi na. Sisimulan natin ulit. Kahit gaano pa katagal, kahit gaano pa kahirap. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Sama-sama nating itatayo ulit, sagot niya. Ladrilyo, bawat ladrilyo. Isang linggo pagkatapos noon, sa isang luntiang burol sa likod ng asyenda, ang hangin ay malakas at perpekto para sa pagpapalipad ng saranggola. Si Kael ay matiyagang tinuturuan si Sinag kung paano patayuin ang isang malaking saranggola na hugis agila. Si Pag-asa naman ay masayang pumapalakpak sa bawat pag-angat nito. Sa isang tabi, sa ibabaw ng isang picnic blanket, nakaupo si Hiraya. Karga-karga si Liwanag habang pinagmamasdan ang kanyang mag-aama. Mas mataas, Papa! Mas mataas! Sigaw ni Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng purong kagalakan. Tumakbo si Kael kasama ng kanyang anak. Pareho silang tumatawa habang ang saranggola ay sumasayaw sa himpapawid, malaya at walang hangganan. Pinanood sila ni Hiraya at sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang kanilang pamilya ay winasak ng isang malupit na kasinungalingan, ngunit sa pamamagitan ng katapangan, pagpapatawad,
at isang pag-ibig na hindi kailanman sumuko. Narito sila ngayon. Hindi perpekto. Puno pa rin ng mga pilat, ngunit buo. Ang tawa ng kanyang mga anak na humahalo sa ihip ng hangin, ang pinakamagandang musikang kanyang narinig. Ito ang tunog ng kanilang bagong simula. Isang bagong umaga na kanilang itinayo mula sa mga abo ng nasirang kahapon. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Kael. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang pundasyon ng anumang tunay na pagmamahalan ay katotohanan. Ang kasinungalingan ay maaaring magtayo ng mga palasyo, ngunit ang mga ito ay gawa sa buhangin na kayang tangayin ng isang hampas lamang ng alon ng katotohanan. At sa huli, ang pagpapatawad, gaano man kabigat, ang tanging susi na kayang magbukas muli sa mga pintong isinara ng nakaraan. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Hiraya, Kael at Dalisay? I-comment nyo lang po sa ibaba. At sabihin nyo na rin kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.